Isunod natin kagad ang ating panayam kay Attorney Armando Ligutan. Siya po ang lead counsel naman ng mga complainants. Ito kung naghain ng ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Thank you so much for joining us, Attorney Ligutan, si Bombo Genesis at Bombo Jai ho ito. Maraming salamat for joining us sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Tayo po ay napapanood at napapakinggan live sa ating 32 stations nationwide. Unahin ko sigurong itanong ko sa inyo yung reaction po ng inyong mga kliyente, no? Sina Father Zabalya, ang naghain po ng third impeachment complaint. Ngayon po at umabot na tayo sa puntong ito, sa impeachment proceedings. Nag-convene na nga po ang Senado. Ano pong reaction ng inyong mga kliyente dito, Attorney Ligutan, sir? Yung mga complainants, yung ating complainants sa Balye et al. Ay natutuwa at once and for all, na-transmit na sa Senado yung ating mga articles of impeachment. Bago yan, may overwhelming number ng ating members of the House. 257 to be exact yung bumoto yes to impeachment. So natutuwa yung ating mga complainants na yung trial magsisimula na sa Senado. Sa part po ng prosecution team, may sarili po silang mga preparations, ano, attorney? Sa part po ng mga complainants na nire-represent ho ninyo, may mga preparations din ho ba kayo? Or sa sandaling ito, tapos na po yung kanilang papel? Technically, yung ating mga complainants tapos na, nagampanan na ng ating mga complainants yung tungkulin nila as complainants, yung pag-a-appear sa committee hearing. So i-impeach sa Vice President ng House saka yung pagtatransmit, technically wala ng participation. Nagtapos na yung participation ng ating mga complainants regarding yung sa final nilang impeachment complaint against the Vice President. Pero is it possible na may invite din po sila during the trial or hindi na ho? Sa Senado, yung possibility andyan pero it's a remote possibility kasi nga yung na-convert na to the articles of impeachment yung na-file na dalawang impeachment complaint. So may posibilidad pero we are not expecting ipapatawag ng Senado as an impeachment court yung mga complainants natin sila Father Zabalya et al. Kahapon ay nakapag-file na ho ang prosecution team ng kanilang entry of appearance sa may Senate after nga mag-convene ang Senate bilang impeachment court. Anong reaction ho dito ng mga complainants? Lalo ho yung bumubuo dun sa prosecution team, yung 11 members nito, attorney. Nako, kumpiyansa yung ating mga complainants sa 11 public prosecutors. Pinamumunuan ni Chairperson Jinky Luistro, napaka-competent. No? We have the likes of Jinky Luistro, Joel Chua, Congresswoman Zamora. Ito yung mga mga naging public prosecutors supposedly last year, sila Keith Flores, sila Lawrence Defensor, and now may addition tayo now, no, si Congresswoman Leila de Lima at si Congressman Chel Jokno. Napaka-formidable ng ating set of public prosecutors. Of course, hindi ko na i-mention yung iba, makukompleto yung 11 sila Congresswoman Bag-aw, I might forget some of the names, pero napaka-formidable ng ating public prosecutors to prosecute yung ating impeachment case against the Vice President. Okay. Bubudjay with your follow-up kay Attorney Ligutan. Sabi ng ilang member ng prosecution team, attorney, may division of labor na. And sa panig ninyo ba, nako-consult ba kayo, attorney? I can confirm that. Yes, I can confirm that. And may posibilidad na kukuha sila ng private prosecutor. Kung kunin ho kayo, tatanggapin niyo ho ba? We will let's wait for let's wait for the official announcement. Malapit nang i-announce yung ating mga set of private prosecutors na mag-a-assist sa ating mga public prosecutors. And we understand, attorney, na nakita po ninyo yung bulto ng mga evidence bago pa maihain sa Kamara ang complaint. May any possibilities ba na may iba pang lalabas during trial?
Posibilidad yan, no? Posibilidad yan. I hope you understand, no? Hindi naman po pwedeng i-anunsyo ng ating Opo. prosecutors yung ebidensya nila. Parang as a matter of strategy, no? Hindi pwede nating i-telegraph yung ating mga punches, no? So, antabayanan po ang mga kababayan, yung magiging ebidensya, mga pasabog ng public prosecutors sa darating na impeachment trial. And sabi rin ni Representative Isabel Zamora, tip of the iceberg lamang pito yung nailabas, attorney. Gaano pa kaya kalaki sa tingin niyo yung posible pa na lalabas dito? Alam mo, yung tip of the iceberg na yan, enough na nga, di ba? Alam mo, napansin natin kahit sa social media, yung usapan sa kalye natin, sa mga informal conversations we're having, nag-iba yung ihip ng hangin. Alam mo, yung first, saka second hearing, so yung lumabas si Ramil Madriaga, saka yung ipinakita ng AMLAC, yung mga billions of transactions involving the Vice President, nag-iba na yung ihip ng hangin, no? So, yung tip of the iceberg, enough na nga for me, enough na nga for probable cause purposes, and then para sa akin, sapat na yan para makonvict, makonvict yung Vice President, leading to her removal from office, saka perpetual disqualification. Pero as to, ano pa yung pwedeng ipakita pa? Okay, mga kababayan, ano po natin yan? Antabayanan po natin yung mga bagong pasabog ng public prosecutors sa darating na impeachment trial. Mamujen? Last na lang on my part, Bombo dyan, no? Attorney Ligutan, sir. I understand na ang aim na ho ninyo ngayon sa trial ay yung certainty of conviction, ano? Sa kasalukuyan, confident ho ba kayo na kahit papaano yun pong hawak ninyo mga evidence ay makakapagpabago doon sa paninindigan or kasalukuyang tindig ng mga senator na aakto bilang senator judges, sir? Ito po yung ini-expect natin sa Senado na pag nakita nila yung kabuuhan ng ebidensya, mga testimonya ng mga testigo na ipapakita, ilalahad ng public prosecutors, hindi po mahihirapan yung ating members ng Senate to vote to convict the Vice President. Like what I said, nag-iiba yung ihip ng hangin kung yung publiko nakakakita ng mga tinatawag natin ng mga smoking guns. So, tama, no? Yung observation na expected na mahihirapan yung House to come up with yung 215 votes na historically mataas na yung threshold na yan last year. Pero, nang nakita ng ating publiko, nang nakita ng ating members of the House, yung mga pasabog, yung mga smoking guns during the 3 hearings, Committee on Justice hearings, umabot sa 257. So nakakatulong po yung mga ebidensyang ipinapakita during these hearings, and then makakatulong din during the trial sa Senado. So we are expecting na yung mga senador na may pag-aadilangan pa, yung hindi pa sigurado how to vote, siguro naman pag nakita nila yung ebidensya, hindi po sila mahihirapan to vote to convict the Vice President. Okay. Bobo Jai? Is there a possibility ba, attorney, na mag-file ang camp ni Vice President Sara Duterte ng motion to quash sa Supreme Court? Is it legally possible po ba, attorney? As a Supreme Court, walang motion to quash. There's no such thing as a motion to quash na po pwedeng i-file ng kampo ng Vice President. Yung sa amin siguro, they will, hindi naman to like remote yung possibility na tatakbo ulit yung kampo ng Vice President saka yung mga alyado niya to the Supreme Court, this time to stop the impeachment trial. Nakita na natin yan di ba? Before nagsimula yung Committee on Justice hearings, I think 2-3, yung mga Supreme Court petitions na i-file nila. Tsaka sabi ko, obvious, no? Alam nila na lalabas yung mga ebidensya against the Vice President. Kaya nga, they filed itong tinatawag natin na flurry of cases before the Supreme Court. Now, before the trial, I could predict within next week may magpa-file na naman
from the camp of the Vice President ng mga kaso, petitions before the Supreme Court na hihilingin nila na ipagbawal or ipahinto ng Supreme Court yung magiging pagdinig sa Senado. I'm expecting that. Parang nasa template na yan ng kampo ng Vice President, yung pagfa-file sa Supreme Court ng mga kaso para lang ipa-TRO, ipatigil o ipahinto yung impeachment trial na mangyayari sa Senado. Okay, thank you so much, Attorney Mamujen. Okay, maraming salamat. Thank you so much for joining us, Attorney. From time to time, muli kaming uugnay po sa inyo para sa mga dagdag na development. Maraming salamat. Ingat po kayo, Attorney. Sige, bye-bye. Ang nagsisilbi pong lead counsel ng impeachment complainants, ang third impeachment complainants, mga kabombo, si Attorney Armando Ligutan. And of course, patuloy din po tayong nakipag-ugnayan ang Bombo Radio Philippines dahil patuloy din po nakipag-ugnayan sa kampo ni Vice President Sara Duterte para ho dito sa anumang mga kasagutan ho dito. Bukas ang Bombo Radio Philippines, mga kabombo, at ang Star FM para ho sa anumang mga nais hong ibigay na kasagutan ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Kasunod po ng nauna ho nating naging panayam kay Attorney Ligutan. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.